Hello mga kaingat, 6:30 na ulit ng umaga at hatid na naman po natin sila Kuya Arvin and Bon. Ganito kahalaga yung motor ko mga kaingat. Lahat ng pinupuntahan ko rito kailangan magmotor kasi matraffic sa labasan. So alis na po muna kami mga kaingat. So etong helmet gagamit nito si Kuya Arvin. Etong may camera. So yun si Kuya Arvin tsaka si Bon. Good morning kami sa mga kaingat. Good morning po. Good morning po. So alis na muna kami mga kaingat. Hatid ko muna sila. Baon mo, nandyan na. Sa mga kaingat, yun na si Kuya Arvin. Dito kami ni Bon. Traffic na mga kaingat oh. Tignan nyo oh. Traffic na. So, dito kami mga kaingat. Nagaba ko muna si Bon. Tanggalin mo na yun. Sige na, ingat ka. Paalam ka muna sa mga kaingat. Paalam po mga kaingat. Pasok na daw siya. So ako mga kaingat, uwi muna ako sa bahay namin. Tapos sa pag-uwi sa bahay, magluluto naman ng pagkain ni Mary. Mga kaingat, sobra na naman traffic Monday morning.
kaingat, meron din ditong school ng Caloocan. Ayan mga kaingat. College yan at saka high school. Caloocan Nation Science Technology. High school po yan mga kaingat. So kakaliwa na tayo dito mga kaingat. Ito yung tinatawag na Saranay Road. Malapitan Road. Dati mga kaingat, dito nakakatakot yung lugar na to kasi wala yung mga establishmento na yan, no? Magkabila mga kaingat, gubat, tapos bukid. Parang nabili lang to ng ng private sa isang may-ari dito. So ginawa siyang Saranay Homes. Dati hindi to sementado, talagang asina bako-bako lang siya. Tapos pag pumupunta rito madilim. Tapunan nga daw po ito ng patay dati. Pero ito ngayon, ang ganda. Tapos may tatayo pang SM banda doon sa may harapan ng sports complex. So sa susunod na mga araw malamang traffic na rito. So kila ka business mga kaingat, diretso dyan. Kung nakikita nyo sa biyahe ko yan, diretso dyan. Tapos ako dito lang ako rito. Yan. Dito lang tayo. Okay, dito na ako sa papasok sa amin. So pakain muna ako ng mga ibon mga kaingat. Tapos uwi na ulit sa bahay. Hello po mga kaingat. Nahatid ko na po sila Kuya Arvin and Bon. Tapos ay umuwi lang po ako ng bahay. Ngayon ay tapos na po ako magluto. Hindi ko na po isinama sa vlog kasi medyo nagmamadali tayo ng oras at kailangan din kumain sila Mary at saka si Kirk. So ito yung niluto ko kaninang madaling araw mga kaingat. Yan o. Merong tahong na may mga luya. Tapos ito mga kaingat yung binaon nila Kuya Arvin. Yung pork steak. Tapos binaon na rin nila, nagbaon ng kanin. Tapos naggisa ko ng mackerel mga kaingat. Nilagyan ko siya ng carrots at saka repolyo. Paborito ko kasi yan mga kaingat, yung mackerel. Tapos ito po yung boiled egg, tsaka yung daing. Yan, masarap to. Tapos side up na egg. Tapos ito yung niluto ko kay Mary mga kaingat to. Hindi siya chop suey. Ang ingredients ito mga kaingat, olive oil, garlic, onion, tapos kamatis, tapos ang sahog niya mga kaingat tuna belly. Ayan tuna belly mga kaingat. Tapos meron siyang carrots, repolyo, cauliflower, at saka broccoli. Ito pa mga kaingat to. Laging mayroon kaming abang na ganyan. Laging fresh. Ayan Tapos may carrots. Tapos nagbo-boiled egg lang kami. Tapos yan. May mga talong. Mga fruits. Mga orange. Tapos mga lemon. Yan. Tapos may papaya. Hindi nawawala yung dessert. So ito papaya. Galing sa puno ni nanay ko. At saka sliced na apple. So tara mga kaingat, kain na po tayo. At magbe-breakfast na po kami nila Mary. Yan, at iinom po kasi siya ng gamot. Bili ka na. Yan si Mary. Uy! Uy! Kurt! Naantok pa yung bunso. So kain po tayo mga kaingat. Tsaka kung nasan man po kayong panig ng mundo, lagi po kayong mag-iingat dyan. At stay healthy po. Tsaka kumain po kayo ng mga masasarap na pagkain na masustansya. Medyo bawas-bawas na rin po kayo sa mga pork,
mga red meat, mga kaingat, bawas-bawas na rin po kayo doon. Kasi mahirap naman po yung kung kailan tayo makakaramdam, saka tayo mag-a-adjust. Ang sabi sa amin ng doktor, kapag pasok mo talaga siya ng age ng 40, so yun, medyo may lumalabas na pong mga ano tawag doon, mga sakit-sakit. So kailangan more on vegetable, tapos exercise hangga't maaari, kahit nasa bahay lang, maglakad-lakad, tapos parang gumagalaw-galaw. Kasi mahirap naman po mga kaingat yung kakain tayo, tapos magpapahinga, higa tulog dahil sa mga cellphone. So karamihan po ng mga nagkakasakit, yung mga hindi nag-exercise tsaka kumakain ng mga masusustansyang gulay. So isa lang po ito sa mga menu ko na kinakain ni Mary. Tapos minsan po naggagawa po ako ng okra, saluyot, talong, kalabasa. So yun, tsaka yung mga beans, yung sitsaro, bagyo beans, yun po mga kaingat, yung mga kinakain ni Mary. Less na po siya ng mga red meat, more on white meat na siya ng protein, tulad ng breast ng chicken. So yun, mga salmon, white meat ng mga fish na hindi siya farm fish. Hangga't maaari mga kaingat sa dagat. Yung mga lapu-lapu, yan, bumibili po kami ni Mary niyan. So kain na po tayo mga kaingat, at lagi po kayo mag-iingat dyan. At marami pa pong ganap sa pang-araw-araw namin. So stay healthy po, and God bless po sa ating lahat. Mag-iingat po kayo dyan. So mga kaingat, naglalaro po muna kami ni Kirk after namin kumain, tas nagpahinga siya. Ito lang po yung bahay namin mga kaingat. Ayan Ayan po yung bahay namin mga kaingat. Since 1984, diyan na po kami lumaki magkakapatid sa bahay ng parents namin. Tas ito, merong isang nyug. Dwarf po ito, dwarf. Dito lang po siya mamumunga Yan, dyan lang siya mamumunga. Hindi na siya lalaki. And si Kirk wala siyang pasok. Tapos ayun po yung daycare. Dyan lang po pumapasok si Kirk. Yan naglalaro. Ito po mga kaingat yung binili kong sapatos nung sinabay ko dun sa sapatos ng kuya niya. Yan pakita yung sapatos mo na. Ayan Binilan din po namin siya ng sapatos nung time na bumili kami ni Kuya Arvin ng sapatos. Yan. Lalaro kami. Deo po, walang pasok kaya naglalaro kami ni Kirk. Shoot mo. Hop. Yan Hop. Shoot. 1, 2, 3 sa kamay ko, shoot. Shoot. 1, 2, 3. Hop. Di umaabot Mamaya mga kaingat, ipapahinga ko lang yan kasi merong ubo. Uso po kasi. Papahinga ko lang po siya, tapos paliliguan ko siya. Tsaka warm naman yung tubig na pinaliligo niya. Hindi namin siya pinaliliguan ng malamig para hindi malamigan yung likod. Galing mag-dribble So laro po muna kami mga kaingat. Pero yung mga subscribers ko na nasa ibang bansa, so pag wala rin pa ko ngayong ginagawa sa bahay nyo at sa mga work nyo, day off, laro rin po kayo sa mga basketball nyo dyan, sa mga court, basketball court, para pawis-pawisan. Ako tumatakbo lang po ako dito nagja-jogging lang. Hop! Binabato ako. So mga kaingat, mamaya update ko po kayo ulit. Lalaro ko lang po ito si Kirk. Banding po kami. So hello po mga kaingat.
Isang mapagpalang araw po sa inyong ulit. So 3:15 na mga kaingat. Susundo na po tayo ulit kay Kuya Bon and Kuya Arvin. Kasi namomonitor namin yun mga kaingat pag nag-out na siya dun sa sa labas o sa compound ng school. Nagtatap sila ng ID, namomonitor ng parents kapag na sila, nag-out. So isang mabilis lang to mga kaingat at susunduin na natin si Kuya Arvin and Bon. So 3 helmet na yung dinadala ko kasi nung nakaraang mga paghatid ko may nagtatanong bakit daw ako walang helmet. So kinuha ko po yung helmet sa bahay namin. Kaya 3 na. Ayan o. Isa, tsaka ito. So mga kaingat, babiyahe po muna ako. At si Kuya Bon ay naghihintay na ron. So hintay na lang namin lumabas si Kuya sa school nila. Sa room pala mga kaingat. So let's go. Alas 3 lang kasi ang labas nila mga kaingat. At eto nga, on the way na tayo. 3:20 na yun mga kaingat oh. Hinihintay lang ni Kuya Bon si Kuya Arvin niya dun sa may compound bago lumabas ng gate. Kasi dun sa kanila mga kaingat, hindi makakalabas ang estudyante kung walang sundo. Kasi to justify na yung estudyante pag lumabas ng compound siguradong secured. Kaya namomonitor ng magulang kapag nagtatap yung ID nila dun sa ayun minsan pag pang umaga yung duty ko mga kaingat, syempre natukommute lang sila ng tricycle. So namomonitor namin or namomonitor din ni Mary kapag ka naka-in na sa sa school. So paggasolina muna tayo mga kaingat. 150 kuya, premium. Magkano? 150 premium. So paubos na kasi mga kaingat yung gasolina ko. Ayan oh. 150 premium. Okay na mga kaingat. At sundo na tayo. Nagpagasolina lang ako para hindi tayo maubusan sa daan. Medyo paubos na rin pero aabot naman sa bahay. Kaso nga lang syempre para hindi na hassle, nandito na tayo sa tabi ng gasolinahan kaya pakarga na tayo. Kaya minsan din mga kaingat kapag galing ako sa trabaho, syempre ang duty ko 6 to 2, lalabas ako sa work ko ng alas 2. So, hinahabol ko yung alas 3 dito. Pero sakto naman, minsan dumarating ako mga kaingat 2:50. Maghihintay pa ako ng 10 minutes kasi minsan dumalabas 3:10, ganun. Lalo na pag cleaner siya, lumalabas siya 3:10 pag Monday. Monday ngayon, pero yun, okay naman. 3:25 na. So, maghihintay na yun. So, ayan, stop sila. Stop to. Yung papuntang school. Pasok tayo dito, mga kaingat. Laging nandun yung namamalimos na yun. Ito na sila mga kaingat oh. Kanina pa kayo? Lalabas nyo lang. Good afternoon muna kayo sa mga kaingat. So mag helmet muna kayo. So kuya, helmet mo. Okay na. Gilid ka. Ngayon na ka pa Kuya Bon?
Ano oras ba labas mo? Di ba alas 3? Na kayo? So mga kaingat, dahil na kami ulit. So tamang tama, ganito yung motor namin, nakakapasok sa traffic. Dito tayo sa kanan, mga kaingat. So yan mga kaingat, tignan nyo yung pumunta ako kanina. Ayan oh, nakikita nyo sa kabilang side, di ba traffic? Lalo na mamayang alas 6 yan. Lahat ng umuwi na estudyante tsaka mga galing sa office, sabay-sabay na lahat dito. Kaya itong side na tong itong lugar na to, one way na lang talaga. No po mga kaingat, pasensya na po kayo kanina at hindi na po ako nakapag-video kanina kasi habang bumabiyahe kami pauwi nila kuya nalobat yung GoPro ko. Tapos nag-charge ako ng battery, tapos nakatulog ako mga kaingat kaya hindi na po ako nakapag-video kanina. So tinuloy ko lang ngayon dahil nagising na po ako, nagpahinga muna ako dahil kasi 4 AM po ako gumigising para mag-asikaso po nila kuya, pangbaon nila, ganon. So maraming salamat po pala sa lahat po ng mga subscribers ko na patuloy pa rin pong sumusuporta po sa akin. Sa lahat po ng mga OFW, sa Luzon, Visayas at Mindanao, maraming po salamat sa inyo. At sa lahat po pala ng mga OFW na patuloy pa rin pong nagtitiis na nagtatrabaho po sa ibang bansa. So, laban-laban lang mga kaingat. Alam naman po natin na hindi naman po tayo binibigyan ng Panginoon ng problema na walang solusyon. So, alam ko din po na yung iba po dyan ay nagpapaaral ng mga anak dito sa Pilipinas. So, kaya nagtitiis at nagtsatsaga para mapag-aral po nila yung mga anak nila dito. So, shoutout po sa inyong lahat, mga OFW na nagtatrabaho po dyan. Laban-laban lang po. At kung meron man po pong problema, so yumuko lang po at magdasal lang po ng taimtim para kahit papaano lumakas po yung loob. Alam po naman po na hindi kayo pababayaan ng Panginoon. So maraming salamat po. At sa mga patuloy pa rin pong nanonood ng video ko na hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na po kayo maisa-isa kasi medyo madami na rin po kayo. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa akin. So, minsan, yung iba ini-skip. Siguro mas maganda mga kaingat kung magme-message po kayo doon. Tapos basahin nyo na lang din po yung mga comment para kahit papaano yung mga 3 to 5 minutes hindi na po ma-skip. So, sasabihin ko sa inyo mga kaingat, malaki po kasi yung hindi pag-skip ng ads dahil pumapasok po yun sa revenue namin. So, doon din po ako kumukuha ng panggastos po sa pang-araw-araw. Maliit lang naman po mga kaingat, tama lang. At sa colostomy bag ni Mary, so doon na din po ako kumukuha. Hindi naman kalaki yan, pero maraming salamat po at kahit papaano nakakatulong po sa mga pangangailangan namin. So sa Family Ka Business, shoutout po sa inyo, Kuya Ka Business, Ate Ka Business, and Papa Dins sa mga kagwang. Lagi kayo mag-iingat sa lahat ng mga misyon. So sa lahat po ng mga kaibigan, mga iba dyan na vlogger, so shoutout po sa inyo kay Boss Wakiwak TV. Maraming salamat din po sa inyo at kahit papaano nadadalaw nyo rin po yung mga video ko. So nakakataba ng puso na kapag nagbabasa ako ng mga comment nyo na may advice, na tapos merong laging nag-a-advise na mag-iingat, tapos merong nagpapalakas ng loob sa amin ni Mary na dasal lang
matatapos din po lahat ng mga problema at pinagdadaanan. So sana ganun din po kayo. Kung nag-advise din po kayo sa akin, sana ganun din po kayo sa sarili nyo para pare-parehas tayong lumalaban na hindi tayo susuko mga kaingat. So lagi po kayo mag-iingat dyan mga kaingat sa OFW, sa mga Luzon, Visayas at Mindanao. Shoutout po sa inyo, lagi po kayo mag-iingat. At hindi ko man masabi yung mga name nyo, medyo madami. Maraming salamat po sa inyo. Galing po sa puso ko at sa family ko. Mag-iingat po kayo. So maraming salamat po ulit sa lahat ng pag-support nyo po sa akin. At lagi ko pong na-appreciate lahat po ng mga comment nyo. So maraming salamat po sa mga sponsor kay Ate Ping. So ingat po kayo dyan sa lahat po ng advice mo, sa financial, emotional, sa lahat-lahat ng naitulong mo sa akin simula nung nag-uumpisa ako kay Mary. Alam nyo na po yun. So malaking tulong dun po yung advice nyo sa akin kasi doon po lumalakas po yung loob namin ni Mary. So ulit, ingat po kayo at maraming salamat po.